Hello! Welcome sa ating kwentuhan ngayon. Pag-uusapan natin ang isang super special na gabay. Alam mo ba, para siyang instruction manual sa buhay na makakatulong sa atin sa mga malalaking tanong. Game ka na ba? Tara! Alam mo yung pakiramdam na parang, ano kaya ang dapat kong gawin dito? Minsan mahirap talagang pumili, no? Lalo na kapag may nagsasabing gawin mo to, tapos may iba namang nagsasabi na iba ang gawin mo. Nakakalito minsan, pero okay lang yan. Normal yan. Pero alam mo ba, meron tayong parang secret weapon, isang special guidebook, at yan ang Biblia. Isipin mo na para siyang isang treasure map na puno ng clues at secrets na magtuturo sa atin ng tamang direksyon sa buhay. Ang saya, di ba? Okay, so para sa una nating adventure, alamin natin kung paano ba tong gabay na to nagbibigay sa atin ng parang superpower para piliin palagi ang tama. So, ayon dito sa source natin, ang isang dahilan daw kung bakit minsan nadadapa tayo or nagkakamali ng desisyon ay dahil nakakalimutan nating buksan yung ating treasure map. Para kang may hawak na super bright na flashlight sa isang madilim na kuweba pero hindi mo binubuksan, sayang naman, di ba? Eto na, good news. Napakasimple lang pala ng solusyon. Meron lang tayong 3 super steps. Una, basahin natin yung gabay. Pangalawa, wag lang basta basahin, isipin din natin, ano kaya ang ibig sabihin nito para sa akin? At pangatlo, at pinaka-importante, gawin natin. Action! Ganun lang siya kasimple. At ito yung resulta kapag ginawa natin yon. Sabi sa awit, para daw tayong nagbukas ng bintana sa isang madilim na kwarto. Bigla papasok yung liwanag at boom! Bigla nating maiintindihan ang mga bagay na dati ay nakakalito. Nagiging malinaw ang lahat. Okay, next level na tayo. Para sa pangalawang sikreto ng ating gabay, pag-usapan natin yung pinaka-powerful na mensahe sa lahat. Tungkol ito sa pag-ibig. Alam mo, kung ang Biblia ay isang mahabang-mahabang love story, ang krus ni Kristo ang pinaka-highlight, yung pinaka-sentro ng lahat. Dito raw kasi ipinakita ang pinakadakilang pag-ibig na kailan may mararanasan natin. Sobrang lalim, no? Pero sobrang totoo. At dahil sa sobrang laking pag-ibig na yan na natanggap natin, may isang natural na nangyayari sa atin. Gusto rin nating i-share yung pag-ibig na yon. Parang kapag binigyan ka ng paborito mong pagkain, di ba ang sarap din i-share sa kaibigan mo? Ganun din sa pag-ibig ng Diyos. At ang pinaka-cool na part, habang mas naiintindihan natin ang pag-ibig na to, si Jesus ay hindi lang basta isang pangalan sa libro. Nagiging totoo siya sa buhay natin. Nagiging best friend natin, nakasama natin araw-araw. At para sa huli nating adventure sa araw na ito, tuklasin natin kung paano tayo tinutulungan ng ating gabay na makita ang Diyos sa lahat ng magagandang bagay sa paligid natin. So, kwento sa atin ang gabay noong unang panahon daw, sobrang dali makita ang kabutihan ng Diyos sa paligid. Parang nanonood ka ng 4K movie. Pero nung pumasok ang kasalanan, para daw lumabo ang paningin natin. Para kang nakasuot ng salamin na sobrang dumi at gasgas, ang hirap makita ng malinaw. Pero hetong twist, yung liwanag na galing sa krus, yung pag-ibig ni Jesus, para daw itong super-powered na panlinis ng salamin. Dahil sa kanya, biglang lilinaw ulit ang lahat. Makikita na ulit natin ng klaro ang ganda at pagmamahal ng Diyos sa bawat puno, bulaklak at kahit sa mga alaga nating hayop. At kapag nakikita na natin ng malinaw ang lahat, ito yung mararamdaman natin. Isang malaking-malaking, wow! Mapupuno tayo ng saya at pasasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Nakakatuwa lang talagang pagmasdan ang mga gawa niya. So, bago tayo matapos, magnilay-nilay lang tayo saglit. Sabi dito, ang mga salita sa gabay natin ay napakadalisay. Ibig sabihin, puro, totoo, at mapagkakatiwalaan. Walang mali, walang daya. At dahil totoo at dalisay ang liwanag na yun mismo ang liwanag na kailangan natin para makita ang lahat ng ibang pangbagay. Siya yung source ng lahat ng liwanag at pag-unawa. At ano ang bunga? Kapag sumusunod tayo sa gabay na may liwanag na to, magkakaroon tayo ng kapayapaan, yung totoong peace of mind. Hindi na tayo basta-basta matatakot o malilito kasi alam nating nasa tama tayong landas. So sa madaling salita, ang paggamit sa gabay na ito ay parang isang transformation. Hindi lang basta pagbabasa. Binabago ka nito, nagiging mas matalino ang isip mo, mas mabait ang puso mo, at mas malakas ka para harapin ang kahit ano. Kaya iiwan ko sa'yo ang isang munting hamon.
Sa mga susunod na araw, habang naglalaro ka o kumakain o naglalakad sa labas, subukan mong hanapin siya. Saan mo kaya makikita ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa simpleng araw mo? Magandang pag-isipan yan.